Magandang araw, Sir Eric. Ako nga pala si Andoy at ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nangyari talaga sa baryo naming tinatawag na San Roque del Norte. Isang maliit at liblib na lugar na hindi mo makikita kahit sa lumang mapa. Dahil sa sobra at bigat ng nangyari, ay hindi ko akalaing darating ang araw na ikikwento ko ito sa ibang tao. Ito ang kwento kung papaano nagsimula ang takot namin kay Soledad, kung papaano nasangkot sina Martin, Erning at Auring, at kung bakit hanggang ngayon ay may ilang bahagi ng baryo na iniiwasan kahit sa liwanag ng araw. Noong taong 2000, Sir Eric, tahimik lang ang buhay sa San Roque del Norte. Maliit na baryo, kakaunti lang ang bahay at halos lahat magkakakilala. Pero may isang dampa sa dulo ng baryo na hindi basta dinadaanan, lalo na kapag gabi. Doon nakatira si Soledad, isang babaeng halos hindi lumalabas, maliban kung kailangan. Sa baryo namin, kilala siya bilang manghihilot, pero may bulong-bulungan na may alam siyang bagay na hindi basta nakikita. Kahit walang pruweba, ramdam ng mga tao na may kakaiba sa kilos niya. Hindi siya nakikipagkwentuhan, hindi nakikipagsalo sa mga kapitbahay, at tila laging may iniisip na hindi natin mauunawaan. Ako mismo, Sir Eric, hindi ko alam kung naniniwala ako noon, pero nagbago ang lahat nang magsimula ang problema ni na Erning at Auring. Si Erning ay isang tahimik na lalaki na halos araw-araw ko nang nakakasama sa bukid. Si Auring naman ay kilala sa pagiging mabilis magalit, mabilis manghinala at mabilis magsumbong kahit kanino. Isang linggo, bago nagsimula ang kaguluhan, napansin ko nga pumapayat si Erning. Parang lagi siyang pagod, parang may mabigat na dinadala, at wala siyang gana kahit sa mga gawain na dati ay kayang-kaya niya. Nagsimula din siyang magreklamo na parang may mabigat na nakasampa sa dibdib niya tuwing gabi at madaling araw. Hindi ko kaagad ito inintindi, pero nang isang umaga ay nakita ko siyang halos hindi makatayo. Doon ako kinabahan. Nasa gilid siya ng pilapil, nakaupo, at tila nahihirapang tumayo, at tila inuubo ng tuyong ubo na walang tunog. Wala siyang sugat, wala siyang lagnat, pero para bang may unti-unting kumukuha ng lakas niya. Dahil hindi alam ni Auring kung sino ang sisisihin, isang pangalan ang naging punteriya niya, si Soledad. Sa baryo namin, Sir Eric, madali para sa mga tao ang maghanap ng sisisihin, lalo na kapag kakaiba ang sakit. Kapag walang gamot na tumatalab, kapag hindi mapaliwanag, agad tinuturo kung sino ang tahimik at kung sino ang may reputasyon na hindi madaling intindihin. Isang hapon, nagsimulang manggulo si Auring sa tapat ng dampa ni Soledad. Maraming taong nakakita at lahat kami ay nakatigil lang at nakikinig sa galit ni Auring. Ayoko man, Sir Eric, pero nararamdaman ko ang bigat ng hangin noon. Para bang may nakadagan sa paligid. Tahimik ang kalye, pero ramdam ko ang tensyon habang nakatingin si Soledad mula sa pinto ng dampa niya. Si Martin na kaibigan kong matagal na ay naroon din. Sinubukan niyang pakalmahin si Auring pero hindi siya pinakinggan. Habang nakatayo kami, kitang-kita ko ang pagputla ni Erning. Para siyang anino ng sarili niya. Parang sinusundan ng isang dilim na hindi natin makita. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, yung nangihinang katawan ni Erning o yung paraan ng pagtingin ni Soledad sa lahat ng tao, na para bang alam niya kung sino ang nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Pagkatapos ng kaguluhan na yon, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari sa baryo. Ang una kong napansin ay ang pagdami ng mga uwak na umiikot palibot sa bubong ni Soledad tuwing dapit hapon. Hindi normal yon, Sir Eric. Dahil bihira ang uwak sa lugar namin, hindi rin normal ang tahimik na paghimpil na para bang may hinihintay. Sumunod naman ang pagbigat ng hangin tuwing dadaan ako sa gilid ng dampa niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang
pero parang may malamig na pakpak na dumadaan sa batok ko bawat gabi. At sa tuwing makikita ko si Martin, sasabihin niyang ganun din ang nararamdaman niya. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang kalagayan ni Erning. Nagsimula siyang magising sa madaling araw na pawis. At sinasabi ni Auring na lagi niya itong nakikitang nakatitig sa kawalan na parang may nakakita sa madilim na sulok ng kwarto nila. Hindi na rin ito sumasama sa bukid. Hindi makakain, hindi makatulog. At ang pinaka nakakatakot, tila hindi niya kilala ang sarili niya. Sa baryo namin, Sir Eric, kapag umabot ng ganitong yugto ang isang tao, may iisang hinala ang lahat. May gumagalaw na hindi pangkaraniwan. Kahit anong tingin ko, hindi ko maiwasang mapansin na tuwing lalala ang kalagayan ni Erning, mas nagiging maputla si Soledad. Parang may koneksyon ang nangyayari, pero hindi ko alam kung paano o bakit. Ayaw ko ring maghusga, pero hindi ko maiwasang pag-isipan. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, napadaan ako sa gilid ng dampa ni Soledad. Madilim noon, halos walang buwan, at tanging lampara sa poste ang nagpapaliwanag. Doon ko narinig ang tunog na hindi ko malilimutan. Isang mababang ugong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Parang may humihinga, dahan-dahan, malalim at galit. Tumayo ang balahibo ko, Sir Eric. Alam ko nga, walang dapat mabuong tunog sa gilid ng dampa. Pero naririnig ko iyon, malinaw, at hindi iyon tunog ng tao. Nang sumilip ako, nakita kong nakaupo si Soledad sa harap ng maliit niyang altar na may mga dahon, kandila, at mga garapon na hindi ko kilala ang laman. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita, pero may liwanag sa paligid niya na parang galing sa kandila, pero hindi umaalab. Para siyang iniikot ng hangin na hindi ko nakikita. At doon ko naisip ang isang bagay na hindi ko inaamin kahit kanino noong mga araw na yon. Baka tama ang hinala ni Auring, baka hindi lang basta manghihilo si Soledad, at baka may koneksyon ang nangyayari kay Erning sa katahimikang iyon. Pagkatapos ng nasilayan kong yun ng gabing yon, sa harap ng altar niya, hindi ko na naalis sa isip ko ang tanong kung may kinalaman ba talaga siya sa nagaganap kay Erning. Kahit pilitin kong wag pagtuunan, bumabalik sa utak ko ang mismong itsura niya na parang wala sa kanyang sarili pero nakatutok sa kung anong hindi ko kayang makita. Sa bawat paglipas ng araw, lalo ding tumitindi ang kakaibang pakiramdam sa baryo. Para bang unti-unting nagiging mas mabigat ang paligid. At may mga bagay na hindi namin mapaliwanag na nagsisimulang lumabas. Kinabukasan na habang papunta ako sa bukid kasama si Martin, napansin kong halos walang tao sa kalsada. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot na kumalat ang chismis tungkol kay Soledad o dahil lumalala ang kondisyon ni Erning. Pero ang baryo ng San Roque del Norte, na dati kahit papaano ay may ingay tuwing umaga, ay naging parang sementeryo. Ramdam ko pati kay Martin ang pag-aalala. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit halata ang bigat ng utak niya sa paraan ng paglalakad at sa madalas na paglingon niya sa paligid. Habang nasa bukid kami, napansin naming mas kakaiba ang mga ibon na lumilipad sa taas. Hindi ko alam kung bakit, pero puro maitim at malalaki ang mga ito. Hindi sila lumalapit pero parang nakabantay lang. Hindi ko na binanggit iyon kay Martin para hindi siya mas lalo pang kabahan. Pero kita ko na sarili niya lang. Alam din niyang kakaiba ang araw na yon. Nang matapos kami sa trabaho, dumaan kami sa bahay ni Erning para kamustahin siya. Pagdating namin doon, nagulat ako sa itsura ng bakuran. Ang lupa ay parang mas pinong pulbos kaysa dati, na para bang ilang araw nang hindi nadadaanan. Nakabukas ang kalahating pinto ng bahay nila, at mula roon ay naaamoy ko ang isang halong mabangong amoy ng dahon at amoy ng lumang kahoy. Hindi namin nakita si Auring sa labas, kaya lalo kami nag-alala. Pagpasok namin, nakita namin si Erning na nakahiga sa banig.
Halos hindi na gumagalaw. Ang mukha niya ay parang nawalan ng dugo, humpak na humpak. Ang mga mata niya ay halos pasara na, lubog na lubog. Hindi ko mapaliwanag pero ang katawan niya ay parang hindi na bahagi ng mundong kinagagalawan namin. Parang unti-unti siyang kumakalos sa realidad. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay at ang katahimikan ay parang hinahati ng pagitan ng bahay, buhay at kung anuman ang naghihintay. Habang pinagmamasdan ko si Erning, napansin ko nga may mga marka sa braso niya na hindi ko nakita noong huli ko siyang binisita. Hindi ito kagat, hindi pasa, pero parang manipis na gasgas na paikot at paulit-ulit. Para itong hugis na bagay na hindi ko matukoy. Hindi ko alam kung saan galing yun pero malinaw na hindi normal. Paglabas namin ni Martin, parehong malalim ang iniisip namin. Hindi namin masabi ng direkta pero pareho naming alam na may nangyayaring hindi karaniwan. Sa totoo lang Sir Eric, noon ko lang naramdaman ang tunay na takot. Hindi dahil may aswang o mambabarang na sinasabi ng mga tao, kundi dahil sa mismong mga pangyayaring nakikita ko sa harap ko. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Ramdam kong may gumagalaw sa paligid ng bahay ko kahit wala naman akong nakikita. Naririnig ko ang pagaspas ng hangin pero hindi iyon karaniwang hangin. Hindi iyon malamig, para yung humahaplos ng malamig na pahiwatig. Maya-maya pa'y narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng pader namin. Hindi ko alam kung tao o hayop, pero ang pinakamalaki kong kinatatakutan ay ang mahinang tunog na parang kaluskos ng tuyong dahon sa mismong likod ng bintana ko. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog pero nang maalimpungatan ako, ramdam ko ang kakaibang presensya na parang nakaupo sa paanan ko. Hindi ko yun inintindi dahil baka guni-guni ko lang. Pero hindi ko may tago sa sarili ko. Parang may nakatitig sa akin mula sa dilim. Kinabukasan, paglabas ko ng bahay, napansin ko agad si Martin na nakatayo sa ilalim ng puno sa gilid ng daan. Halatang hindi siya natulog. Alam ko may sasabihin siya pero parang wala siyang binigkas. Tumayo lang siya roon, nakatitig sa kalsada papunta sa dampa ni Soledad. Parang pinipilit niyang unawain ang mga nagaganap. Pero hindi niya magawa. Niyaya ko siyang maglakad papunta roon para tignan kung ayos lang si Soledad. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun, pero siguro dahil mas mabuti nang malaman ang totoo kaysa patuloy na mabuhay sa hulaan. Habang papalapit kami sa dampa niya, napansin naming mas malinis ang paligid kaysa dati. Wala na ang mga nagkalat na tuyong dahon at walang tunog ang mga ibon. Tahimik ang lugar. Paglapit namin napansin kong hindi normal lang amoy sa paligid. Para itong pinaghahalong nasusunog na dahon at lumang langis. Hindi namin alam kung dapat ba kaming kumatok o umalis na lang. Pero bago ko pa magawa ang kahit ano lang, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin. Parang huminto ang oras sa mismong harapan ng dampa. Ramdam kong may nakatingin sa amin mula sa loob kahit walang gumagalaw. Wala kaming ginawa at umalis na lang kami. Pero habang naglalakad kami paalis, ramdam kong nakasunod sa amin ang isang presensya hanggang makaabot kami sa gitna ng baryo. Nang hapong ding yon, kumalat ang balita na lalong lumalala ang kalagayan ni Erning. Halos hindi na raw ito makahinga at paulit-ulit na inaangat ang ulo niya na para bang may sinusundan na hindi makita. May kumakalat na rin na takot sa mga kapitbahay at ang unang sinisisi ng lahat ay si Soledad. Pero ako, Sir Eric, hindi lang takot ang nararamdaman ko. May halong panghihinayang, may halong pagkalito. At may pakiramdam ako nga, hindi yun simpleng galit o sumpa na naisip ng mga tao. Pakiramdam ko, may mas malalim na dahilan si Soledad at baka hindi lang si Erning ang punteriya. Pagkalipas ng ilang araw matapos kumalat ang balitang lumalala si Erning, mas naging mabigat ang pakiramdam sa buong San Roque del Norte. Ang simpleng ingay ng mga bata sa umaga ay halos nawala na. Maging ang mga matatandang laging nasa tapat ng bahay nila ay hindi na naririnig.
Para bang sabay-sabay kaming naghihintay ng isang bagay na hindi namin alam kung kailan darating. Pero alam namin may mangyayari. Si Martin ang una kong napansin na mas nag-iiba ang kilos. Dati ay diretsyong maglakad, mabilis mag-isip at hindi madaling matakot. Pero nung araw na yon, para siyang may iniingatang lihim na hindi niya alam kung dapat bang sabihin o ilihim pa. Halos nakayuko siya habang naglalakad kami papunta sa bukid at madalas siyang mapatingin sa direksyon ng dampa ni Soledad kahit malayo pa yon. Nang makarating kami sa bukid, halos hindi namin maituloy ang trabaho. Pareho naming nararamdaman ang kakaibang katahimikan doon kahit ang hangin ay tila hindi normal ang ikot. Kulang sa simoy pero mabigat sa pakiramdam. Sa sobrang tahimik kahit simpleng paggalaw ng dahon ay parang may kasamang babala. Habang nagwawalis ako ng tuyong damo, may napansin ako sa lupa. Parang may bilog na marka na hindi ko nakita kahapon. Hindi ito simpleng tapak o gulong, kundi hugis na parang sinunog sa lupa. Makinis ang paligid nito, pero sa gitna ay may mga manipis na guhit na nakakabit at parang may sinusundan na forma. Hindi ko mapaliwanag pero pakiramdam ko ay hindi iyon gawa ng tao o hayop sa bukid. Napatingin sa akin si Martin habang pinagmamasdan ko ang marka. Kita ko sa mata niya ang tanong na alam kong parehong tumatakbo sa isip ko. Pero wala kaming kahit anong salita na binigkas. Pareho lang kaming nagpatuloy sa paggalaw kahit alam naming may mali. Nang pauwi na kami, nadaanan ulit namin ang bahay ni Erning. Kagaya ng mga nagdaang araw, nananatili itong tahimik at parang may nakabalot na mabigat na hangin sa paligid. Ngunit ngayong araw na yon, mas matindi ang pakiramdam. Kahit hindi kami pumasok, nararamdaman ko kaagad na mas masama ang kalagayan niya. Sa loob ng bahay nila nakalatag pa rin siya sa may banig. Pero mas payat na ngayon, halos hindi ko na makilala ang itsura. Para siyang nahuhulog sa puwang ng sarili niyang katawan. Hindi ko na mahanap ang dating mukha ni Erning na nakakasama ko sa bukid. Kahit ang mga mata niya ay tila wala ng sinusundan na liwanag, para siyang inaalis mula sa loob ng sarili niyang balat. Si Auring na dati ay maingay at palaban ay halos hindi ko nararamdaman sa bahay. Hindi ko siya nakita sa loob pero nararamdaman ko ang presensya niyang pagod at parang nalulunod sa takot. Hindi ko alam kung nasaan siya pero ramdam kong naroon lang siya sa isa sa mga sulok, nakatingin sa kalagayan ng asawa. Paglabas namin ni Martin, mas naging malinaw sa akin na hindi na ito simpleng karamdaman. May ibang kumikilos sa baryo namin. Hindi ko pa rin masabi kung aswang o mambabarang o kung anuman, pero masyado ng maraming palatandaan para baliwalain ko. Pagdating ko sa bahay ko, nagising ulit ang pakiramdam kong may nakabantay sa paligid. Hindi ito simpleng kaba, para itong malamig na braso na nakapalibot sa liig mo, kahit wala ka namang kasama sa kwarto. Sa tuwing pipikit ako may nakikita akong anino na dumadaan sa gilid ng mata ko. Hindi ko alam kung imahinasyon o pagod, pero masyadong malinaw para sabihin guni-guni lang. Maya-maya, nakaramdam ako ng pagbigat ng hangin sa tapat ng bintana. Hindi ito hangin na may dalang lamig, para itong may dumaan na mabigat na bagay na hindi ko makita. Nang tumingin ako, wala naman ako nakita. Pero ang pakiramdam ay parang may huminto sandali sa mismong harapan ng bahay ko na nakatingin sa akin. Kinabukasan papunta ako sa tindahan ni Aling Beba para bumili ng bigas. Habang naglalakad ako, napansin kong halos wala nang lumalabas sa kapitbahay. Ang mga pinto ng ibang bahay ay nakasara at ang ilan ay may mga dahon na nakatali sa mga poste. Alam kong ginang paraan nilang protektahan ang sarili nila. Sa baryo namin kapag may hindi mapaliwanag, ang mga tao ay agad na humahanap ng paraan kahit hindi nila alam kung epektibo ba iyon o hindi. Sa dulo ng kalsada nakita ko si Martin na nakaupo sa batuhan. Halos hindi na siya nagsasalita sa akin itong mga nakaraang araw. Pero alam kong may binabantayan siya. Ang tingin niya ay nakatutok sa direksyon ng dampa ni Soledad. Hindi niya kailangan sabihin kung ano ang laman ng utak niya. Sa tingin niya,
Malinaw na kung ano man ang nangyayari kay Erning ay konektado kay Soledad. Hindi ko alam kung nagbibiro ang utak ko pero ilang segundo bago ako lumapit kay Martin, may napansin akong maitim na ibon na lumapag sa bubong ng dampa ni Soledad. Hindi ito lumipad. Tumayo lang ito doon para bang nakikinig sa anumang nangyayari sa loob. Nang humakbang ako ng isa pa, napansin kong may pangalawang ibon na dumating. Sunod pang dalawa, hanggang sa bumulusok ang 5 pang ibon at sabay-sabay lumapad sa bubong. Walang kahit anong ingay mula sa kanila. Parang naghihintay sila ng utos o senyales. Hindi ko alam kung bakit pero noon ko mas lalo pang naramdaman na may ginagawa si Soledad na hindi maintindihan ng ibang tao. At kung ano man yun, malakas ang pakiramdam ko may kinalaman iyon kay Erning at kay Auring, pati kay Martin, at pati na rin sa akin. At sa araw ding yun, habang ako at si Martin ay nasa gitna ng kalsada, nagsisimula ang kakaibang hangin na umiikot sa baryo. Hindi ito karaniwang hangin ng hapon, para itong alon na paulit-ulit na humahampas sa loob ng tenga mo kahit wala ka sa dagat. Hindi ako nakarinig ng kahit anong tunog mula rito, pero ramdam ko ang bigat ng bawat dampi ng simoy ng hangin. Parang may dumarating, parang may sumisibol. Parang may sisiklab na hindi namin mapipigilan. At habang nakatayo kami ni Martin sa gilid ng kalsada, ramdam ko ang simula ng paghihiganti na hindi namin kayang unawain. Nang nagsimula ng lumakas ang kakaibang hangin doon sa buong baryo, ramdam kong hindi na ordinaryong pangyayari ang sinusundan namin. Habang nakatayo ako sa tabi ni Martin, pareho naming nararamdaman ang pag-angat ng mga balahibo sa braso. Hindi malamig ang simoy ng hangin pero para itong bumabalot sa katawan namin na para bang may humihinga sa mismong batok namin. Nang tumingin ulit ako sa bubong ng dampa, nandoon pa rin ang mga maiitim na ibon. Hindi sila gumagalaw, hindi rin lumilipad. Parang mga bantay na naghihintay ng sinyales. Naging mas mabigat din ang paligid at parang sabay na humihina ang tunog ng buong baryo. Kahit mga aso na madalas tumahol kapag may dumadaan ay biglang natahimik. Nagsisimula nang magpaniwala ang mga tao na may sumpang nakakapit kay Erning. Hindi ko alam kung anong totoo pero masyado nang marami ang nagaganap para sabihing haka-haka lang. Ang baryo namin ay parang nagkakaroon ng sariling tibok na hindi namin kayang sundan. Kahit ako, hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong paniwalaan. Basta ang alam ko, hindi normal ang nagaganap sa paligid namin. Nang dumaan ako sa harap ng bahay ni Erning, napansin ko maraming dahon ng gabi ang nakapalibot sa pintuan. Hindi ko sigurado kung si Auring ang naglagay, pero malamang sa amin, iyon ang madalas na panangga sa mga masasamang espiritu kapag wala ng ibang pag-asa. Ang problema lang, mukhang hindi na gumagana para kay Erning. Pagbalik ko sa daan, nakita ko si Martin na nakaupo sa isang kahon sa gilid ng tindahan ni Aling Biba. Hindi niya ako tinignan kaagad pero halata sa mukha niya ang pagod at bigat ng iniisip dahil wala akong masabi. Tumayo lang ako malapit sa kanya. Hindi namin kailangang magsalita para maintindihan ang nasa isip ng bawat isa. Parehong may takot, parehong may duda, parehong hindi alam kung ano ang susunod. Nang biglang tumahimik ulit ang paligid, nag-iba ang ihip ng hangin. Para itong huminto sandali bago bumagsak na parang alon. Sa mismong sandaling yun, may naramdaman akong sakit sa aking likod na parang hinila pababa ang balikat ko. Hindi sobrang lakas pero sapat para mapatras ako. Nang umuwi ako ng gabing yun, mas ramdam ko ang bigat sa paligid. Sa bawat paglakad ko sa makitid na daan, ramdam kong may sumusunod sa akin. Hindi ko makita kung ano pero ang hakbang ko ay parang laging may kasunod. Minsan naririnig ko ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon kahit naman ako ay dumadaan sa bahagi na may puno. Minsan ay may aninong dumadaan sa gilid ng mata ko pero paglingon ko wala naman. Pagdating ko sa bahay, agad kong sinara ang pinto. Hindi dahil sa takot lang,
kundi dahil ramdam ko nga ang lumalakas na presensyang hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat paghinga ko parang may malamig na humahabol sa likod ko, sa likod ng leeg ko. Sa bawat pagdampi ng hangin sa dingding, parang may kumakaluskos sa labas ng bintana ko. At sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa ingay ng mga ibon. Hindi sila karaniwang ibon. Parang ang pakpak nila ay mas mabibigat at mas makapal ang tunog. Kahit hindi ko makita sa dilim, alam kong naglipa na sila sa paligid ng baryo. Ramdam ko ang pakpak na dumadaan sa taas ng bubong ko. Paulit-ulit, mabagal at sabay-sabay. Sa unang pagkakataon, Sir Eric, hindi ko makontrol ang paghinga ko. Alam kong malapit nang mangyari ang kinatatakutan naming lahat at alam kong ang paghihiganti ni Soledad ay hindi pa man nagsisimula pero ang anino nito ay kumakalat na sa bawat kanto ng baryo. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ako halos nakatulog dahil sa tunog ng mga mabibigat na pakpak. Hindi na naging normal ang pakiramdam ko sa loob ng bahay. Paglabas ko ng bahay, nakita kong mas kakaiba ang itsura ng baryo. Ang San Roque del Norte, na dati kahit papaano ay may simpleng ingay tuwing umaga, ay ngayon parang nalulunod sa katahimikan. Hindi ito yung natural na tahimik, para itong tahimik na may kasamang banta, parang naghihintay ng isang malaking pagsabog ng pangyayari. Akmang pupunta sana ako sa tindahan nang mapansin ko si Martin sa tapat ng bahay nila. Hindi siya kumikilos. Nang lumapit ako, mas naramdaman ko ang tensyon na bumabalot sa paligid. Para itong usok na hindi mo makita pero nakapulupot sa iyong leeg. Sa kalsada, may ilang dahon na umiikot sa hangin kahit mahina ang ihip. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay sinyalis yon na may nangyayaring hindi namin nakikita. Nang maglakad kami papunta sa bukid, mas lalo ko pang napansin ang kakaibang mga marka sa lupa. May bago na parang bilog na parang sinunog na naman ang gitna. Mas malinaw ito kaysa sa nauna. May guhit sa paligid na parang dinikit sa manipis na metrong pabilog. Hindi ko mapaliwalag kung anong bagay ang kayang gumawa ng ganitong marka nang hindi nasisira ang damo sa paligid. Sa dulo ng bukid, may isa pang marka na mas mahaba. Para itong pira-pirasong linya na magkakarutong. Hindi siya hugis paa, hindi rin hugis hayop. Para itong bakat na iniwan na bagay na gumapang pero hindi gumalaw na parang normal na nilalang. Nang magtungo kami sa bahay ni Erning para kamustahin siya, mas naging malinaw ang lalim ng pagbabago sa loob ng tahanan nila. Ang karaniwang amoy ng kahoy at ulam ay napalitan ng matapang at malamig na halimuyak na parang galing sa mga tuyong dahon at pinaghalong langis. Ang loob ng bahay ay mas madilim kaysa sa dati. Kahit bukas ang pinto, para bang nilalamon ng dilim ang liwanag na pumapasok. Nakita ko si Erning na nakahiga pa rin. Ang dating payat ay mas naging butot balat na halos wala na talagang naiwan na laman. Ang dibdib niya ay umaangat na parang hinihila mula sa malayo. Hindi ko alam kung papaano pa siya nakakayanan ang mga ganoong bagay. Pero malinaw sa akin, sa bawat oras na lumilipas, ay parang ipinapako siya sa kondisyon na hindi na kayang gamutin ng sino man. Napansin ko rin na mas kumalat na ang manipis na guhit sa braso niya. Hindi na ito nakapaikot lang. May ilang bahagi na parang gumagapang papunta sa balikat at leeg. Halos hindi ko na makilala ang balat niya dahil parang nagiging pira-pirasong kulay abo. Nakakatakot makita ng isang kilalang tao sa baryo namin ay nawawala na ang natural na anyo. Samantala sa gitna ng kalsada, napansin ko ang biglang paglipad ng isa sa mga maitim na ibon mula sa bubong ng dampa ni Soledad. Hindi ito tumatanggap ng direksyon kundi diretsong tumungo lang sa hilagang bahagi ng baryo. Sumunod pa ang dalawa hanggang sa makita naming lahat ng ibon sa bubong ay sabay-sabay na lumipad paalis. Hindi nila nilipad ang kalangitan, Sir Eric. Lumipad sila ng mababa, halos kasabay ng mga bubong ng bahay. Para bang may sinusundan na mismong paligid ng baryo. Nang tignan ko ang dampa ni Soledad,
Napansin ko nakabukas ng kaunti ang pinto niya. Hindi ko nakita ang loob at hindi ko nakita si Soledad. Pero ramdam kong hindi yung simpleng pagbukas lang ng pinto. Para iyong hudyat na pinaghahandaan niyang galaw. Nagsisimula ng gumalaw nang hindi namin kayang pigilan. Pag-uwi ko sa bahay, hindi na nagbago ang bigat ng pakiramdam ko. Sa halip mas lumalim pa. Ang bawat paglapit ko sa pintuan ay parang may kasamang pagdikit ng malamig na presensya sa likod ko. Nang dumilim ang paligid, nagsimula ulit ang tunog ng mabibigat na pakpak. Hindi katulad kagabi na parang iisa lamang, kundi mas marami at mas sabay-sabay. Ang tunog ay hindi mabilis pero pantay-pantay. Parang may isang grupo na mga nilalang na lumilipad paikot sa baryo. May ritmong sinusundan. Habang nakahiga ako, naramdaman kong umiikot ang tunog mula sa bubong, papunta sa gilid, papunta sa likod ng bahay, tapos babalik ulit sa unahan. Walang tigil, walang pahinga. Sa pagkakataong yun, Sir Eric, malinaw na sa akin na hindi lang basta presensya ang nagbabantay sa baryo. May gumagalaw na hindi namin kayang makita. At ang sentro ng lahat ay nakatali sa pangalang Soledad. Sa paghihingalo ni Erning, sa takot ni Auring, at sa pagkalito ni Martin. At habang papalapit ang bawat tunog ng pakpak, mas ramdam kong unti-unting lumalapit ang isang paghihiganting hindi pa namin nauunawaan. Habang nakikinig ako sa tunog ng mga pakpak na nagbabantay sa bubong ng baryo, nagsimulang bumalik sa akin ang mga lumang alaala tungkol kay Soledad. Hindi ito mga direktang sinabi niya sa akin. Hindi rin ito mga bagay na kinuwento niya ng personal, kundi mga piraso ng kwento ng mga matatanda, bulungan ng mga kapitbahay at mga pangyayaring nakita ko mismo pero hindi ko inintindi noon. Ngayon ko lang napagtanto kung papaano nagsimula ang lahat at bakit ganito kabigat ang presensyang ibinubuhos niya sa buong baryo. Noong bago pa man tumanda si Soledad, kilala siya sa baryo namin hindi bilang kakaiba, kundi bilang tahimik at masipag na babae. May pamilya siya noon, isang asawa at isang anak na lalaki. Hindi ko sila nakilala ng personal dahil bata pa ako noon, pero madalas ko silang nakikitang magkasama sa gilid ng bukid. Simple lang ang buhay nila at mabait ang asawa niya. Pero nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa kanya nang mamatay ang anak niya sa isang hindi mapaliwanag na sakit. Ang sabi ng matatanda, nagsimula ito sa simpleng lagnat pero sa loob lang ng 4 na araw, lumubha ang bata at namatay nang hindi man lang naipapagamot sa doktora. Mula noon, hindi na nakita ang asawa ni Soledad sa baryo. May ilan na nagsasabing umalis ito na hindi na bumalik pa. May iba namang naniniwalang namatay din ito pero hindi na nailabas ang kwento. Ang sumunod na mga taon ay naging mas mabigat para kay Soledad. Naging tahimik siya, halos hindi lumalabas. At sa baryo namin, ang pagiging tahimik ay madalas nagiging dahilan para pagdudahan, lalo na kapag may namamatay o nagkakasakit. Unti-unti siyang nadikit sa pangalan ng mga bagay na hindi maintindihan ng mga tao. Hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi dahil kailangan lang ng baryo ng tao na sisisihin. Ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Soledad ay nang masangkot siya sa alitan ng pamilya ni Auring ilang taon bago pumutok ang nangyari kay Erning. Ang sabi ng mga matatanda, nang magtinda si Soledad ng hilot at halamang gamot para mabuhay, inakusahan siya ni Auring na nanghihingi ng mas mataas na bayad sa mga kapitbahay. Nagkalat ng salita na ginamit daw ni Soledad ang anak-anak na insekto para lukuhin ang mga tao. Dahil doon iniwasan si Soledad, pinagtawanan at tinawag na mambabarang. Hindi dahil may pruweba, kundi dahil mas madaling maniwala ang mga tao sa tsismis kaysa katotohanan. Sa loob ng maraming taon na tiis iyon ni Soledad, walang lumapit sa kanya, walang tumulong, at ang dating tahimik na kabuhayan niya ay tuluyang nasira. Ang natitira lang sa kanya ay ang maliit niyang dampa at ang mga halamang gamot na dati niyang ginagamit para tumulong. At sa gitna ng mga taong umiwas sa kanya, si Erning at Auring ang pinakamalupit. Hindi lang sila nagkalat ng salita. Ilang beses din daw nilang sinubukang ipataboy si Soledad mula sa baryo. Ang sabi-sabi pa,
May mga pagkakataong sinira nila ang ilang halaman at gamit sa harap ng bahay niya para mapahiya siya. Hindi ko ito nakita ng personal pero nakita ko ang mga bali-baling paso at tuyong halaman sa gilid ng dampa niya noon. Ang pinakamabigat sa lahat, isang insidente kung saan halos umabot sa pisikal na pananakit ang gulo. Sa araw na yun, hindi ko na nakita mismo ang pangyayari pero narinig ko ang sigawan at mga pagtatalo sa mismong tapat ng dampa. At matapos yun, biglang hindi lumabas si Soledad ng 3 araw. Nang lumabas siya, payat, maputla at parang nauubos ang sigla sa katawan. Doon nagsimula ang pag-iiba ng tingin ng tao. Hindi dahil sa naawa sila, kundi dahil mas lalo nilang iniisip na kakaiba siya. At ngayong gabi habang pumapalibot ang mga ibong maiitim sa baryo, napagtanto ko kung gaano kalalim ang galit na pinagmumulan ng mga pangyayari kay Erning. Hindi dahil gusto lang ni Soledad na manakit. Hindi dahil basta siyang mambabarang. Hindi dahil gusto niyang takutin ang buong baryo. Kundi dahil sa loob ng maraming taon na inapi siya, tinuring siyang wala at sinaktan ng walang kasalanan. Isang tao lang ang nagbigay ng ultimong sugat sa kanya, si Auring. At si Erning bilang asawa nito ang naging unang tatamaan ng mga taon ng sama ng loob, galit at paghihiganti na hindi niya nailabas noon pa man. At ngayong pumapalakas na ang presensya sa paligid, mas malinaw na sa akin na hindi pa tapos ang galit ni Soledad. Hindi pa man siya lumalabas o nagpapakita. Ang anino niya ay pumapatong sa bawat bahay ng San Roque del Norte. Ang paghihiganti niya ay parang apoy na nagsisimulang lumiyab nang walang sino man ang nakakita. Nang tuluyan kong maintindihan na naghihiganti si Soledad, mas naging malinaw sa akin ang bigat ng bawat araw na dumadaan sa baryo. Hindi na ito basta takot o usok ng haka-haka. Para itong bagyong dahan-dahang bumabagsak sa bawat bahay hanggang sa wala nang matirang lakas ang mga nakatira doon. Isang hapon nang papalapit ng takip silim, biglang lumubog ang araw ng mas mabilis kaysa sa normal. Para bang tinakpan ng makapal na ulap ang langit. Walang sama ng panahon. Habang naglalakad ako pauwi mula sa bukid, nakita ko si Martin sa tapat ng bahay ni Erning. Nakatayo na parang natuyong kahoy. Hindi niya ako tinitignan pero halata sa galaw niya ang takot at pagkalito. Pagkalapit ko sa bahay, napansin kong mas malamig ang paligid kaysa sa mga nagkaraang araw. Ang amoy ng tuyo at lupa ay parang may halong lumang langis at usok. Nang tumingin ako sa loob ng bahay ni na Erning, nakita kong bukas ang pinto. Wala akong narinig, wala rin kumikilos. Dahan-dahan akong pumasok at doon ko nakita si Erning sa banig niya. Hindi na gumagalaw. Hindi ko kailangang lumapit para malaman ang totoo. Ang kulay ng balat niya ay halos puti na, parang abo. Ang mga manipis na marka sa braso at leeg ay kumalat na hanggang sa balikat. Wala nang bakas ng paghinga. Tahimik ang buong loob ng bahay at sa kabila ng bigat ng tanawin, mas mabigat ang presensya ng takot na nakabalot kay Auring na nakaupo sa sulok. Hindi umiiyak pero parang wala sa kanyang sarili. Nang lumabas ako, nakita ko si Martin na nakatingin sa akin na parang gusto niyang umiyak pero hindi makalabas ang luha. Ang baryo ay lalong tumahimik at ang tunog ng pakpak na palagi kong naririnig sa mga nagdaang gabi ay biglang huminto. Parang natapos na ang isang ritual na matagal nang gumagalaw sa paligid namin. Nang lumalim ang gabi muli, nagpasya akong puntahan si Soledad. Hindi dahil gusto kong makialam, kundi dahil kailangan kong malaman kung anong nangyari pagkatapos ng nangyari kay Erning. Walang ilaw sa paligid ng dampa niya. Nang marating ko ang dampa, nakabukas ang pinto. Walang tunog mula sa loob. Walang ibon sa bubong. At ang unang beses mula nang magsimula ang lahat, wala akong naramdaman na presensya na nakabantay. Pagpasok ko, nakita ko si Soledad na nakaupo sa sahig, nakatalikod. Hindi ko nakita ang mukha niya pero ramdam kong tapos na ang lahat ng panig niya. Ang mga kandilang dati ay nagbibigay ng kakaibang liwanag ay patay na. Ang mga garapon na may laman noon, nung una kong nakita,
ay wala na sa lamesa. Ang paligid ay malamig pero hindi mabigat. Parang isang lugar na pagod na ang hangin sa sobrang pagdadala ng galit at sakit. Habang nakatingin ako kay Soledad, napagtanto ko kung gaano kalalim ang sugat na ibinigay ng baryo sa kanya. Mula ng pagkamatay ng anak niya hanggang sa pangungutya, pangapi at pagtataboy sa kanya. Lahat iyon ay kinimkim niya hanggang sa unti-unting naipon ang sama ng loob na hindi na kayang dalhin ng kahit sinong tao. At ang pinakamalas na tumama sa gitna ng huling pagputok ng galit niya ay si Erning na nandoon sa tabi ng babaeng naging ugat ng paglibak at paninira. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo doon. Hindi rin kumikilo si Soledad, ngunit sa katahimikan ng gabing yon, ramdam ko ang pagbagsak ng isang bagay na matagal nang nakabitin sa hangin. Para itong huling pagbuga ng apoy. Hindi na mainit ngunit matindi pa rin ang iniwang bakas. Kinabukasan kumalat ang balita na wala na si Erning. Mabigat para sa baryo pero mas mabigat ang katahimikang sumunod. Hindi na dumadami ang ibon, hindi na bumibigat ang hangin tuwing dapit hapon. Hindi na rin nararamdaman ng tao ang malamig na presensya sa paligid. Si Auring ay hindi na lumalabas ng mahabang panahon. Si Martin ay muling bumalik sa bukid pero hindi na siya katulad ng dati. Ako naman, araw-araw ko pa rin iniisip kung tama ba na hinayaan naming dumating ang lahat sa ganitong punto. At si Soledad, hindi ko na muling nakita mula ng gabing yon sa dampa niya. Isang linggo matapos ang pangyayari, iniwan na raw niya ang baryo. Walang nakakita kung saan siya nagpunta, kung kailan siya umalis at kung papaanong. Basta isang umaga, bakante na lang ang dampa. At ang hangin sa paligid nito ay wala ng galit, wala ng bigat, para bang natapos na ang lahat ng dapat tapusin. Sa huli, naiwan sa amin ang aral na hindi lahat ng tahimik ay dapat pagdudahan at hindi lahat ng inapi ay mananatiling tahimik habang buhay. Ang sakit na kinikimkim ni Soledad ay resulta ng mga taong hindi marunong umunawa. At ang paghihiganti niya, bagamat nakakatakot, ay bunga ng sugat na kami rin sa baryo ang gumawa. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa lumang lote kung saan nakatayo ang dampa niya, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Hindi na ito galit, hindi na presensya ng mambabarang. Parang paalala na lang na ang pinakamalalim na hiwa ay hindi galing sa barang kundi sa tao mismong nanakit. At iyon ang hindi ko makakalimutan, Sir Eric. Isang kwento ng babae na sobrang inapi. Hanggang sa kahit ang katahimikan niya ay naging apoy na tumupok sa mga nang-aabuso sa kanya.